Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad, tuloy lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Paano mo nga ba dinidisiplina ang mga anak mo? So, sa panahon po natin ngayon, alam natin, iba na po yung generation ng mga bata. Dati, sinasabi natin na tayo mga bata noon, mga bandang 90s, 80s, no? Masunurin pa tayo, talagang malaki ang takot natin sa ating mga magulang. Pero ngayon, sinasabi natin at nakikita po natin na bilang isang magulang na rin, ay pag gusto ng bata, parang gusto, di ba? Wala tayong magagawa ng magulang. Pero hanggang doon lang ba tayo bilang isang magulang? Marami po ngayon ang pasaway, no, nanlalaban sa mga magulang, walang respeto, at ang masaklap nito kung nagre-rebelde na. Di ba? So, sa ating po mga magulang ay napakalaki po talaga ng challenges sa atin o yung hamon kung paano natin gawin ang pagdidisiplina sa mga bata. Sabi sa Efeso chapter 6 verse 4, at kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila na may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. So ito na napakalinaw. Ganun pala tayo dapat magdisiplina. Huwag nating ayahan na sumama ang loob nila. Bagamat lahat po naman ng magulang na kung ano ang naranasan nating hirap, no? Karamihan po sa ating mga magulang ngayon, na karamihan na yung mga mahirap po talaga ang pinagdaanan natin. Na gustong-gusto natin yung wag na natin padanasin yung mga bagay na naranasan natin nung tayo mga bata pa. Subalit tama ba ito? Kung sobra naman, no? Ang binibigay mo na sa mga bata, kasi tayo mga magulang, ating mga anak, kailangan natin intindihin, lalo na pag mga adolescents pa sila, o yung ini-experiment pa nila kung ano nga ba talagang dapat gawin, kung saan nga ba sila. So, bilang mga magulang po, alam naman po natin na hindi po tayo perfecto, no? Walang perfectong mga magulang. So, ang kailangan lang po natin ay maging authentic sa ating mga anak na kung minsan di maiwasan po ang mag-asawa ay nag-aaway. At minsan di rin maiwasan habang nag-aaway nandiyan yung mga bata. Naririnig nila yung mga pinag-uusapan, yung pinag-aawayan. Siyempre yung anak parang naguguluhan. Ano ba itong mga magulang ko, di ba? Away ng away, hindi ko maintindihan. Kaya yung mga bata minsan tumatatak sa kanilang puso at isipan na yung away na yon nagiging seryoso rin o minsan dahilan pa para maging rebellion sila, no? Yung magre-rebelde po sila na ang kailangan lang talaga natin ay tanggapin. Halimbawa, yun na nga, hindi maiwasan nag-away. Kausapin nyo na lang yung anak mo, sabihin nyo, pasensya ka na at mainit lang ang ulo namin ng nanay mo, nag-away kami, nagsalita kami ng hindi magaganda o masasakit. Mas accepted pa po yun kesa sa pabayaan na lang. At tayong mga magulang, isa rin sa pinaka-challenge sa atin kung paano natin sila talaga disiplinahin. Una, pag sobrang luwag mo, diba, minsan may nakikita po tayong mga kabataan, alas 9 na ng gabi, alas 10, yung mga anak nila nasa kalsada pa. Nakikipagbarkada, the worst, minsan nakikipag-inuman pa, babae o lalaki. Kaya minsan iniisip natin, nasa kayo mga magulang ito, hindi ba sila hinahanap? Diba? Kasi may mga bata po talaga pagka hindi mo yung kinontrol, gagawin po ang gusto nila. Nasa tingin nila, okay lang, masaya sila, no, wala na silang pakialam sa magulang, kahit anong oras sila uuwi, kung hindi mo naman din hinahanap. Diba may mga magulang pong galing, hindi nila hinahanap ang kanilang mga anak. Alas 10 na ng gabi, alas 11, hindi pa minomonitor kung nasaan na yung kanilang mga anak. Pinababayaan lang, basta yung nanay nakipagmarites lang, ganun din ang
ang tatay nakikipag-inuman din pala. So, ang nangyayari, napapabayaan po yung mga bata. Pag sobrang higpit mo naman, no? Sobrang higpit mo, hindi na naayon sa kanilang gusto, pupunta lang sa mga classmate, ayaw mo, kakain lang sa labas, ayaw mo, malamilitary po ang pagdidisiplina mo, pangit din po yon. Ang bata ay nasasakal, no? Parang lalong magre-rebelde pag ganun mo. So, ako bilang isang magulang po na sa aming mag-asawa, ang ginagawa namin, pag ang alam lang namin na, pupunta sa mga classmate, yung anak ko lalaki, pangalawa, hilig niya mag-basketball. Babasketball lang kami, daddy. O magbilyar lang po kami ng mga klase ko. Sige, basta huwag kang gabihin, ha? Uwi ka kagad at huwag kayong makipag-away. Yung mga ganun pong bilid, no? At least pinabayaan mo sila, hindi mo kinontrol, hindi mo inigpitan, nakuha nila ang gusto niya. Pero ang kapalit nun, susunod nga sa'yo, na uwi sila ng maaga, hindi sila gagabihin. Ganun lang po, no? Ang ginagawa natin. At siyempre, sabi sa Efeso, turuan nyo sila at disiplinahin ayon sa katuruan ng ating Panginoong Jesus. So, yung disiplina ay yung kailangan, siyempre, marunong silang magdasal sa linggo, nagsisimba po kayo, kung ano mga religious activities. Kami po, every Sunday, hindi naman perfecto, pero mas madalas po magsisimba kami. Yung family day ay hanggat pwede po ay pinapatupad namin na after 1 week ng pag-aaral ng mga bata, pagod din yan, tayong mga magulang sa trabaho, kailangan natin magsimba muna, pasalamat sa Diyos, no? Tapos pagkatapos kumain sa labas, kahit simple lang, Jollibee, McDo, kung makakaluwag, mag-buffet kayo. Di ba? Huwag nyo lang pong tanggalin yun dahil napaka-importante yan. At siyempre, yung disiplina sa aral ng Diyos. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may problema rin sa mga anak, problema sa pamilya, financial at kalusugan, sabihin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, bless niyo po mga kapatid namin ngayong nanonood sa aking vlog na may problema po sa kalusugan. Lalong-lalo na po ang aming Tita Mila, loobin niyo po, Lord, na makarecover na kagad. Lumakas na, bumalik na kanyang kalusugan, at gabayin niyo po sila, lalo na ang kanyang asawang si Tito Rolly na laging nakaantabay sa kanya. Palakasin niyo po ang loob at makarecover kagad sila at maging payapa na kanilang kaisipan. At lahat po na may karamdaman ngayon, Lord, ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay, lusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong luloob. Ganun din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa mga anak na kulang sa disiplina at kulang sa aral. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalo na po ang mga kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila itatawid na kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan, kasalanan. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.